Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. 7 o'clock na po ng gabi at syempre kasama ninyo ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla at ako po inyong Mare ng Bayan, Maria. Magandang gabi sa iyo, Attorney Danny Con. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa second episode. Yan. Alam mo bakit? Na-miss talaga nila tayo, Attorney Danny Con. Kala mo lang, hindi. Pero alam mo, sa ating Facebook ngayon, alam ko, parang wala kang Facebook. Pero sa akin, marami nagtatanong, kailan na ba kayo makikita? Kailan na ba namin kayo mapapanood muli? Diba? Pero parang nakasanayan na nila, nakasama tayo gabi-gabi. Natatandaan mo ba nung tayo ay magkasama pa sa dati nating programa? Meron akong binabate gabi-gabi. Oo nga. Dapat batiin mo rin gabi-gabi. So, binabati ko doon lagi si Tita Abising. Ay, oo nga. Diba? Si Tita Abising, siya yung presidente ng aking National Fans Club. Correct. Okay. Unfortunately, sumakabilang buhay na po si Tita Abising. At lagi ko rin binabati, bago mag-start ang programa natin noon, ang aking favorite mother-in-law. Yun. Sigurado kang favorite ka. Akong paborito doon. Favorite mother-in-law ko po. Ayun. Malakas pa po siya, 98 na siya. Wow, I'm sure. Na At talagang favorite ka. Oo. At saka yung aking kaisa-isang nanay, na si Miss Bayambang. Na Miss Bayambang, Pangasinan. 96 years old po siya. At magna-97 na siya ngayong Mayo. So, favorite na anak ka rin? Ayun ang hindi ko masasabi. Well, anyway, ito po yung mga na-miss ninyo. Kaya po, abangan ninyo kami gabi-gabi. 7 to 8 po yan ng gabi. Ito na ha. Saan tayo mapapanood? Sa Signal 101. Mapapanood nyo po kami sa YouTube. At syempre, sa TVUP po yan ha. TVUP, puro mga bold letters. TVUP. At syempre sa ating Facebook din na TVUP. Okay? Dahil dyan, lagi tayong merong joke. Joke. Paano daw magdasal ang abogado? Paano nga ba? Kailangan makita kita paano magdasal. Ikaw, abogado. Pag ako nagdadasal, ganito Diyos ko, yung dasal ko po kahapon, yung rin dasal ko ngayon. Parang walang pinagbago ha. Ito daw, ganito daw magdasal. Okay. Panginoon, gawin niyo po akong instrumento ng hustisya. Pero sana po ay may acceptance fee muna. Yan. Maraming nagtatanong bakit ba merong acceptance fee? Oo, bakit nga ba? Abogado. Kasi po, ang mga doktor, no? Kapag pupunta ka sa doktor, magpapatingin ka, pipila ka doon sa labas ng clinic ng doktor, at pagka ikaw ay tinawag na pumasok, tatanungin ka ng doktor. Marami siyang tanong, ano ba nararamdaman mo? Saan ba masakit? Etc. Pupulsuhan ka, pakikinggan ng puso mo. Okay. Pagkatapos na magawa niya yan, maaaring re-resetahan ka niya, sasabihan ka niya kung ano bawal. Ngayon, bago ka lumabas ng opisina niya, ng klinika niya, after 20 minutes, bayad ka. Bayad. May professional fee. Professional fee yun. Yes. Diba? Paano naman yung abogado? Marami po kasi ang nag-aakala na kapag walang kasong isasampa ang abogado, dapat hindi babayaran yung abogado. Parang hindi naman ata fair yun. Kasi pupunta ka sa abogado, sa opisina ng abogado, magkukonsulta ka dun sa abogado, ano bang gagawin ko rito? Okay, pagkatapos ng 30 minutes o isang oras na nag-uusap kayo ng abogado, lalabas ka ng opisina niya at sasabihin mo sa hindi na lang mo ako magkasampa ng kaso.
Paano naman yung abogado? So parang nasayang yung oras niya. Eh, di ba? Pinag-aralan naman niya yun. Pinag-aralan naman Oh, yes. niya. Bago Oo, naman fair siya is nakapag-advise, nag-aral niya. Oo. Kaya nga ngayon, marami ng abogado ang sumisingil ng consultation fee. So iba yung consultation fee sa acceptance, Sa acceptance fee. Ano naman yung acceptance fee? Kasi po, yung kaso kapag sinabi ng abogado sa inyo, magsasampa tayo ng kaso. Mhm. Okay. E di, para makagawa ng complaint o petisyon yung abogado na isasampa niya na ipapile niya sa court, mag-aaral pa siya. Kasi mag-aaral din siya. Yung aaralin niya yung kaso. Yung kaso. Oo, tama. Babasahin niya marami siyang babasahin diyan para malaman niya yung kaso. Magbabasa siya ng kanyang mga textbooks, ng kanyang mga batas para malaman niya kung ano bang batas ang gagamitin niya. Oo nga naman. Kung saan niya isasampa ang kaso, ano bang kaso ang isasampa niya. Mag-aaral yung abogado. Para siya magawa niya ito, marami siyang kakatulungin. Sekretarya niya. Di ba? At saka ang daming papel niyan, ha? Papel. At tapos siya baka umuupan ng opisina. Oo, opisina. Saan naman kukunin po ng abogado ang mga panggastos niya? Kaya may acceptance fee yan. Well, naintindihan natin yan. Ah. Oo nga naman. Kasi para talagang mahirap pa. Lalo na siguro kung yung kaso mo, ganyan nakakapal, ano? Kasi kung matagal na yung kaso. Di ibig sabihin, iisa-isahin niya yun. Ay, napakaraming babasahin ng Ay, abogado. naku, lang daw ako Ngayon. abogado. May nagtanong sa akin, Oh. sir, magkano ho ba ang acceptance fee? Ano Dapat, daw yung lakaran? Ayan. Ayan. Oh, sige. Magkano ho ba yung acceptance fee na yan? Mm. Kasi po, kanya-kanyang abogado, kanya-kanyang singil. Wala ito yung suggested retail price. Ika nga, yung SRP. SRP. Wala pong ganyan. Okay. So, kanya-kanyang abogado po, kanya-kanyang singil po yan. So, hindi yung kunwari, ay, medyo magaan yung kaso mo, medyo mas mura. Medyo mabigat yung kaso mo, mas mahal. Hindi, maaaring Ganun ganon. din. Maaaring ganon ang ginagamit ng isang abogado Oo. na paraan ng kanyang paniningil, pero yung iba, hindi natin alam kung ganon ang ginagamit naman na paraan ng ibang abogado para malaman nila yung singil. Okay. Pero meron akong isang abogadong kakilala. Sige. Okay. Joke ba yan? Di? Hindi ito joke. Oh, kasi sige. totoong nangyari Ay, to. totoo ha? Oo. Sige. Pumunta yung Pakinggan kliyente. natin. Oh. Pumunta yung kliyente dun sa abogado. Oh. Matapos sila mag-usap, edi sabi nung abogado, magkasamba tayo ng kaso. Matapang. Ngayon, sige, kinakailangan na maganda ka na ng pambayan. Nagtanong ngayon yung Kliyente. kliyente, Okay. magkano po ba ang babayad ko sa inyo? Mm. Depende yan. Depende po saan. Depende kung anong libro ang gagamitin ko para dun sa kaso, pagpreprepara sa kaso mo. Naglabas ngayon ng 2 libro yung abogado. Isang makapal, isang dangkal ang kapal. Yung isang libro napakanipis. Sabi nung abogado, kayo po ang magdesisyon, sabi sa kliyente. Oh. Ano po ba ang gagamitin kong libro pag sasampa ng kaso nyo? Ito po bang makapal o itong manipis? Ano po ba pinagkaiba? Oo Sabi nga. ng kliyente. Kailangan Kapag yung malaman. makapal, Oh. napakarami kong babasahin, mas mahal. Itong mas manipis, kaunti lang ang babasahin ko rito, mas mura. Saan ka? Ikaw, sige nga, ikaw ang ilagay mo nga yung sarili mo doon sa kliyente, sasabihin mo ba na yung pong manipis? Baka matalo ka pag manipis. Kaya nga. Sabihin ngayon ng kliyente, doon na po tayo sa makapal. Di nga, totoo ba nangyari yan? Joke mo kami. Totoo nangyari yan. Ay, nako. Baka ganun lang siya mag-explain para Ngayon, maintindihan. Kapag sinabi niya na doon po tayo sa makapal, pagka mahal yun, huwag kang magreklamo, ikaw ang pumili dyan eh. Ikaw ang nagdesisyon. Talagang abogado, no? Ikaw ang Talagang ibinalik nagdesisyon. niya doon sa kliyente niya, di ba? Ikaw ang Abogadong nagdesisyon na abogado. mahal ang singil ko. Ay, nako. Kaya naman dito na kayo tumutok dahil libre po dito ang pagkonsulta sa abogado. O, eto na ang ating first question. Okay, galing sa Carlo Ocan. Okay, Jason Paul. Jason Paul, sabi niya, gusto ko pong bumili ng property o lupa. Ano po ba ang proseso nito? Ay ba? Sa inyo pa rin pala tinatanong yan, ano? Oo. Mas mainam po ba
kung dadaan ako sa ahensya para sa assistance o lawyer? Magandang tanong. Para masiguro na maayos at legit ang mga dokumento. Salamat po. Sagot. Totoo yan. Kasi po, maraming nagkalat ngayon ng mga peking dokumento. Peking titulo. Marami pong nagkalat niyan. Kung kayo po ay may balak na bilhin na lupa, lupa na, ilagay na natin lupa. Ano? Mahal ang value niya. Oo, kasi lupa. 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 Ang una po ninyong dapat gawin ay mag-imbestiga po. Imbestiga agad? Hindi, iimbestigahan natin kung ang lupa ay maayos ang okay. dokumento. Okay. Napakaganda kung ang lupa ay familiar na sa inyo ang lokasyon. Halimbawa, yung lupa ay kapitbahay lang ninyo. Okay. Madali po magsiyasat, ano? Sisiyasatin po natin kung ano ang katayuan ng pagmamay-ari ng lupa. Siyempre, ang una-una po ninyong hihingin doon sa nagbebenta sa inyo, ano ba ang karapatan niya sa pagbebenta ng lupa? Siya bang may-ari? Kasi kung hindi siya ang may-ari, ano siya? Siya ba nagbebenta o broker lang siya? Tama. Okay. Kasi po, tandaan nyo, kung sino po ang nakapangalan doon sa titulo ng lupang ibinebenta, siya po ang dapat pumirma sa pagbebenta nito. Okay. Mabuti po ng mabuti kung kakilala ninyo. Tama. Yung Nagbebenta. nagbebenta. Oo. Kasi pag alam nyo ang pangalan niya, Juan de la Cruz, nakita mo yung titulo Juan de la Cruz, mukhang siya nga. Kasi kilala ko, Juan de la Cruz. Okay. Pero kung hindi po ninyo kilala, yung nagbebenta, hindi po ninyo kilala ang kanyang tunay na pangalan, hindi po ninyo kilala kung simula't simula, kung sino siya, magkakaroon po tayo dapat ng pagsisiyasat. Kasi po, baka mamaya, nagpapanggap lang siya na owner. na may-ari siya. Sabi niya, ako po si Juan de la Cruz. Hindi naman pala si Juan de la Cruz. Oo. Ay, At maraming yung ganyan. titulo, at yung palang titulong binebenta niya sa pinsan niya. Okay. So, At medyo... binebenta niya ng wala namang otorisasyon mula rin sa pinsan niya. Oo nga. Oo. Pero yung pagbili talaga ng lupa, medyo very tedious yan, no? Oo. Kasi talaga medyo mahaba-habang proseso yan. Opo. Siguro magandang itanong natin, attorney. May sinabi siya, may tanong siya kanino daw ba siya dapat na sumangguni? Sa abogado or sa ahensya? Ano kayang ahensya Agent yung... siguro. Baka Broker. agent. Baka broker. Oo, Broker. baka broker. Opo. Yung po kasing broker, Magkaiba trabaho, ano? pagka po lisensyado ang isang broker, alam po niya ang proseso. Tama. Pero kung yung broker po na yan, kumukomisyon lang, most likely hindi po niya alam ang lahat ng requirements. So kung ako tatanungin nyo, 2 pong tao ang aking nire-recommenda. Okay. Sino yun? Isa po abogado. Okay. Kasi po yung abogado, sanay po dyan. At saka magagabayan siya step by step. Opo. Okay. Isa po abogado. Isa po ay licensed broker. At pwede kong idagdag na pangatlo, isang CPA. Bakit? Yung kasi pong mga certified public accountants, parang nagkaroon na rin sila ng exposure sa mga requirements para po ang bentahan ng lupa ay maging valid. Eh di ang dami na niyang babayaran, attorney. Hindi, isa lang doon, mamimili lang siya. Mamimili. Okay, kasi yun namang, yung pong abogado, pag napili nyo yung abogado, kasi po kinakailangan na may gagawa ng deed of sale. Dokumento po yun. Ay, hindi naman pwedeng gawin ng broker. Hindi pwedeng, Hindi rin pwede ng CPA. well, meron po silang meron po silang form. May generic. Merong parang generic form. Okay. In fact, pwede nga sa chatbot yan. Kala ko IA. Okay. Sa AI pala, AI. Okay. Pero po kasi may magnonotaryo Hindi po kasi tatanggapin ng Register of Deeds kung wala pong notaryo. Yung abogado notaryo.
Tama. Yung susunod naman, kung bakit CPA, kasi po, hindi naman maililipat ang titulo sa pangalan ninyo nang hindi po magbabayad ng mga taxes. Ang maalam naman po sa pagkukwenta ng mga taxes ay ang CPA. At sapagkat alam niya kung paano kinukwenta ang mga taxes, alam din niya kung ano ang mga hinihingi ng BIR, ng Register of Deeds, ng local government. Alam po niya kung ano-ano naman ang mga dokumentong hinihingi ng mga ahensya na ito para sila ay makapagbayad Okay. ng mga taxes, registration fees, filing fees. Okay, so kayo na pong bahala. Sabi niya, ay, ang dami, na-confuse ako. Hindi, mamimili ka lang dun sa Mamili tatlo. ka lang, ha? Okay. Pero siyempre, kinakailangan na every step of the way, dapat po nakatuto kayo. Tama. Para kung peke, alam nyo, may kwento ko sa iyo. Mm. Merong isang bumili ng lupa. Okay? May ipinakita sa kanya na titulo. At mukhang yung titulo ay tunay. Mukhang tunay. Kasi pag tinignan mo yung papel, talagang ganito yung mga itsura ng ano yan. At saka luma yung itsura ng titulo. Okay. Hindi ibinenta sa kanya. At ang sabi, ito po yung lupang binebenta ko sa inyo. So nagpunta sila dun sa lugar, ipinakita may bakanting lote ron, pinakita yan po yung lupa na nandito po sa titulo na to. Okay, di binili niya. Tuntua siguro siya. Okay, binili niya, mura eh. Okay. Nung siya magbabakod na dun sa lupa, biglang pinigil siya nung may pumigil sa kanya. At ang sabi, bakit po kayo nagbabakod sa lupa ko? Ay, nabili ko na po ito. Eh, kanino po ninyo nabili? Eh, ako po ang may-ari. Nasa akin ang titulo. Eh, hindi ko naman po binenta sa inyo. Eh, ito po ang titulo ko. Ay, ang sabi naman, ito naman yung titulo ko. Sabi nung pumipigil sa kanya. Oo. Alam mo, nung ipinakita nila yan sa RD, Oo. sa Register of Deeds, peke yung titulo ng isa. Sinong peke? Yung nagbenta. OMG. Okay. At alam mo, nung tinignan nila yung technical description ng lupa, kung nasaan ng lupa, nasa gitna ng dagat. Yan ang sinasabi natin. So, mas maganda talaga Mhm. na talagang may gabay kayo kasi hindi mo Opo. basta-bastang pera ang nilalabas ninyo. Opo. Okay. So, ito naman, ang tanong tungkol sa property na naman na minana ko sa aking magulang. Lahat po ba ng property na minamana ay may karapatan ng aking asawa? Ay. O kahati ko siya sa mga minana ko? Magandang tanong to, ha? Separation of assets. Ano po yan? Okay. Depende po yan kung una, kung kailan kayo kinasal, at pangalawa, kung kailan kayo nagmana. Kung kayo po ay ikinasal, bago po nagkabisa ang family code, Which is anong taon? I think 1987 yan. Okay. Kung kayo po ay ikinasal, bago po nagkabisa ang family code, lahat po ng minana nyo ay inyo lang. Ang tawag po namin dyan ay separate property ninyo. Okay. Okay. Pero mamanahin po yan ng mga tagapagmana nyo. Sino po ba ang tagapagmana nyo? Yung po inyong legitimate na asawa Correct. at ang inyong mga anak, legitimate at illegitimate. Okay, sila po magmamana niyan. Ngayon, kung kayo po ay ikinasal after the effectivity ng family code, okay, depende po kung kailan kayo nagmana. Kung kayo po ay nagmana na bago po kayo ikinasal at hindi kayo gumawa ng prenuptial agreement, absolute community po ang magiging property relation ninyo ng asawa nyo. Ibig sabihin, lahat ng pag-aari nyo bago kayo ikinasal, pag-aari na ninyong dalawa. Hati kayo. Hati na kayo. Sa madaling sabi, kung nagmana ka na, dahil namatay na ang tatay mo o nanay mo bago pa kayo ikinasal, nagmana ka na, lahat ng minana mo mula sa magulang mo ay naging pag-aari ninyong mag-asawa after na kayo ay ikinasal. Kung kayo ay ikinasal, after the effectivity of the family code at kung wala kayong prenuptial agreement. Anak lang. Pero,
kung ikaw ay nagmana, Oh, after na ikaw ay ikasal, kinasal. Oh. sa iyo pa rin lahat ang minana mo. Hindi mo kahati sa mana mo ang asawa mo. Pero tagapagmana mo pa rin ang asawa mo. Alam mo yung asawa kasi parang bawang yan. Bakit naman parang bawang? Kasi pagka naggisa ka, laging may bawang. Ikaw ba nagigisa ng walang bawang? Hindi ako nagluluto. Ay, aswang yun. Pagka... Ngayon, Alright. Oh. so anong sagot natin Oh. doon sa katanungan yan? It depends kung kailan ka ikinasal. Mhm. Kung ikinasal ka bago naging effective yung family code, lahat ng minana mo sa iyo lang. Okay. Ay kaya lang, tagapagmana mo naman ang asawa mo. Doon sa lahat ng properties na naiwanan mo nung ikaw ay namatay, at kasama dyan, yung minana mo sa mga magulang mo. Mm. Pero kung ikaw ay ikinasal after the effectivity of the family code at wala kayong prenuptial agreement, lahat ng minana mo bago ka ikinasal ay naging kahatian mo na ang asawa mo. Mm. Kasi pag-aari mo na yon bago ka pa ikinasal. Okay. At since pag-aari mo na siya bago ka pa ikinasal, yun ay magiging absolute community ninyong mag-asawa. Pero kung ikaw ay ikinasal naman after the effectivity of the family code, pero nagmana ka after ng kasal, ikaw pa rin ang may-ari lahat ng minana mo. Pero tagapagmana mo pa rin naman ang asawa mo. Mm-mm. Kasi yung asawa nga, kagaya ng nasabi ko, parang bawang, lagi nakasahog. Mm-mm. So yung asawa, lagi namang nagmamana. Okay. Pero siguro, ang maganda ring sabihin natin dun sa naging texter natin, i-check niya yung family code kung kailan, ha? Verify mo yan kung yung kasal mo ba ay nakapaloob doon or wala na. O diba? kaya, i-text mo sa amin kung kailan ka ikinasal. Kinasal. At Okay. masasagot ka namin kung nag-apply na ba sa iyo ang family code Okay. o hindi pa. Oh, pero ang tanong ko doon, attorney, yung minana, Hmm. di ba nasabi mo dati na parang yung pag ikaw ay nagmana, may before and after, meron din yung parang implikasyon. So pag kunwari, ako ay nagmana before my marriage, yung sinabi mo kanina. Yes. So it matters pala, no? Yes. Oh. At kung wala kayong prenuptial agreement. Yes. Kasi kung wala kayong prenuptial agreement under the law, ang magiging property relationship ninyong mag-asawa, kung kinasal kayo after 1987, Mhm. ay absolute community. Doon sa absolute community, property relation, lahat ng pag-aari mo, kasama yung minana mo, bago ka ikinasal, ay magiging absolute community ninyong mag-asawa. So, Alright. hati na kayo ron. Okay. Pero maski pa ikinasal ka nga after the effectivity of the family code, pero nagmana ka naman after ng kasal, namatay yung magulang mo after nang ikinasal kayo, lahat ng mana mo ay hindi kasama sa absolute community ninyong mag-asawa. Yan. Maliwanag na maliwanag. Ikaw lang ang may-ari Sa nun. sikat ng araw. O, Okay. eto na. Pero wag mong kalilimutan Ang na alin? maski ikaw lang ang may-ari ng minana mo, Pag nauna ka, pag nauna ka namatay sa asawa mo, tagapagmana siya. tagapagmana mo yung asawa Okay, mo. sige. Kaya siguro, medyo mag-iingat-ingat sa kung ano-ano iniinom. Alright, eto naman si Justin Tagig, ang tanong niya, ano po ba ang pwedeng gawin kung hindi nadaan sa usapan ng issue ng easement of right of way? Ay, ang dami nag-aaway nito, attorney. Mhm. Wala na po kasing ibang daanan, kundi yung tapat ng kanilang bahay. Napanood ko nga to sa TikTok, abay nag-aaway. Gaano po ba kalaki ang dapat sa kanila? So parang right of way yan. Right of way ang pinag-uusapan natin dito. Yung pong right of way, ito po yung daan papunta doon halimbawa sa likod. Mhm. At dadaan ka doon sa property sa harap na hindi mo naman pag-aari. Tama. Okay. Kapag nagbakod po kasi yung may-ari ng property sa harap, hindi na kayo makakalabas at hindi na rin kayo makakapasok doon sa property ninyo na nasa likod. Sangayon po sa batas, entitled po kayo na humingi ng right of way doon sa property sa harap.
Pero tandaan nyo, ang right of way po ay hindi libre. Binibili. Babayaran po ninyo kasi oo. po ay hindi po ninyo pag-aari yun. Pag ginawa po yun na right of way ninyo, hindi na po magagamit yun nung may-ari sa harap. Oo. Hindi niya na pwedeng gamitin na tayuan ng bahay yun. Hindi niya na pwedeng gamitin yung property na yun kasi kinakailangan laging nakabukas para ito ay gagawing daan. Okay. E di para mo na siyang kinuhanan ng property niya. So kinakailangan pong bayaran. Okay. Ngayon, yung right of way po na yan, gaano po ba kalaki yan? Depende po yan sa pangangailangan ng mga nasa likod at kung ano naman ang matitira ng nasa harap. Kasi po, kung kinuha ninyo yung right of yung lote ng nasa harap, hindi na siya makapagtayo ng bahay doon sa kanya, matitira sa kanya, sa liit, Oo. natira sa kanya, ay hindi naman po pwede. Tama, nabigyan kayo ng kaluwagan, pero nagipit naman po yung nasa harap. Hindi po pwede kasi kayo lang po ang unang nagigipit. O bakit kayo pati yung nasa harap nagipit na at kayo ang lumuwag? Kaya hindi po yun. So yung pong size niyan, depende po sa pangangailangan ninyo at depende naman po doon sa sitwasyon ng nasa harap. Ngayon, kung napakalaki po nung nasa harap at kaya naman po niyang magbigay ng tamang sukat, pwede po kayong humingi ng sukat na pwedeng dumaan ng isang sasakyan. Okay. At Okay. siguro magandang itanong, attorney, kung ayaw nung nasa harap, paano yun? Magdidemanda po kayo. Demandahan na. Idedemanda po ninyo sila para husgado ang pumilit at magsabi na magbigay sila ng right of way. Alright. Alam mo, may mga right of way na kasya lang isang taong dumaan. Yun nga. At saka Kasi siguro, nga, wala nang mamatitira na ron Correct. sa may-ari ng lupa sa harap. At saka siguro depende sa dami ng taong nasa likod. Oo, ano? depende rin kasi nga, kung magiging fire hazard naman, nawala. Kaya nga po medyo Salimuot din to. masalimuot. Oo. At doon po sa mga ibang kaso na nakita ko, ang talagang pong bumili na ng right of way ang gobyerno na. At ginawa na talagang daan at idinaan sa mas malaking lupa halimbawa sa ibang lote sa likod. Okay. I got it. Okay, ito naman si Jamie ng Quezon City. Ano po ba ang karapatan ng isang agricultural tenant? Kasama siguro ito, no? Kasama Sa palagi ko. lupa. Pero tandaan nyo, bago po masabi na kasama o tenant ang isang gumagawa Oo. sa bukid, kinakailangan po nakarehistro sila. Ganun ba yun? Yes, nagpaparehistro sila doon sa Municipal Agrarian Reform Officer. So, hindi basta ikaw ang nagte-take care, hindi dahil ikaw ang tatanim doon, na pwede ka nang tawaging kasama. Yes. At hindi, depende yon kung posibleng makaparte ka. Yun nga eh. Sabi Sabi- niya kasi posible bang makaparte ang ang tenant sa lupang sinasaka. ang tenant nga kasi, maraming nag-aakala tenant sila. Ah. Pero baka mamaya, hindi naman pala sila tenant. Ay, Agricultural got it. worker lang sila. So, Okay. kinakailangan na maklaruhin natin yon na bago po ninyo masabi na tenant kayo, marami pong requirements na hinihingi ang batas na para kayo ay ma-consider na tenant. Ngayon, ipagpalagay na natin na tenant kayo. Nakalista kayo sa Municipal Agrarian Reform Officer. Tenant kayo. Ginagawa po ninyo o sinasaka ninyo ang lupa ng may-ari. Di tenant po kayo. Ano po ba ang mga karapatan ninyo? Meron po kayong security of tenure. Hindi kayo po pwedeng basta palayasin ng may-ari ng lupa at wakasan ang inyong tenancy. Hindi po ganon. Pangalawa, kung wawakasan po ng may-ari ng lupa ang inyong tenancy, ay kinakailangan bigyan po kayo ng compensation. At kung ang size po ng lupa ay will allow it, pwede po kayong humingi ng home lot. Home lot. Home lot. Ibig sabihin, parang Tayuan ng bahay tayuan niya. ng bahay niya mismo. Mismo. Meron Nung, bang ano yan? tenant. Meron bang specific size yan na Yes. minimum and maximum? Merong maximum merong maximum size na nakalagay sa batas na maaaring hingin ng isang tenant Kasama. Oo. bilang home lot niya. Okay. Okay. At sapagkat wawakasan ang kanyang
ang kanyang tenancy, Mm-mm. hindi na siya makakapagsaka dahil ibebenta na nung gagawin ng subdivision yung lupang sinasaka, kinakailangan po siyang bayaran ng compensation. Ang tawag doon ay disturbance compensation. Okay. So, posible bang meron ka ng lote, meron ka pa ring pera? Yes, kasi kung malaki yung sinasaka mo. Okay. Oo. So, depende sa pag-uusap. Depende po yan sa sitwasyon. Malaki ba yung lupang sinasaka? Matagal na ba siyang tenant? Yan po pag-uusapan dun sa Municipal Agrarian Reform Office. Ayan. Okay, ito naman, si Ana ng Rizal. Sa batas po ba, sino po ba ang eligible para sa residential free patent title sa lupa? Ay, medyo hindi ko pa naririnig to. Bago sa pandinig ko ito. Ano muna ang ibig sabihin ng residential free patent title sa lupa? Hindi ko alam kung meron ng free patent para sa residential. Kasi dati-dati ang free patent ay para lang sa agricultural na lupa. Pero baka nga meron, merong, lalo na yung mga matatandang lupa na may marami ng may mga nakatayo ng matatagal na, baka meron ng ganong provision sa batas na nagbibigay ng free patent. Kasi nung araw, pag residential, sales patent ang ibinibigay ng DENR, pero bibili nyo dahil sales. Okay. Sales, ibebenta sa'yo. Kasi yung lupa ay nadeklara ng alienable and disposable. Mhm. At kung matapakatagal mo na sa lupa, pwede mo nang i-acquire yung lupa mula sa gobyerno at ito ay through a sales patent. So, ibebenta sa iyo yan. Pero yung free patent, ito naman, may mga kondisyon na napakatagal mo na rin sa lupa, so ibibigay na sa iyo yung lupa. Anong araw kaya sinasabi ko ay farm lot? Mm-mm. Kasi ini-encourage, halimbawa, ng gobyerno nung araw, na ang mga tao pumunta sa Mindanao para magdumami yung tao sa Mindanao at may magsaka ng lupa sa Mindanao. Kaya parang binibigay. Asa parang, sige, bibigyan namin kayo pero ng diyan ka lupa tumira. ron, libre yun, free Oo. patent, pero lilipat kayo ron. Oo, tama. Okay. So, yun po yung free patent. Ito ay titulo ng pagmamayari na ibibigay ng gobyerno doon po sa nakaposisyon doon sa lupa. Hindi ko ngayon ko lang uli na encounter ito Ako na nga free medyo patent. hindi ko alam yung residential Ayan free ninyo, patent. pag-aaralan po natin ito at kung may oras kayo sa susunod naming mga episodes ay tanong ninyo ulit. Yan. Hindi, let's face it, no, maraming mga versions ngayon ng batas na medyo talaga nag-update. Meron din naman kaya nga right now, di ba, if I'm not mistaken, even DOJ acknowledges, sinasabi niya na may mga batas na tayo na parang hindi na angkop sa ngayon na pangyayari, di ba? So dapat nang i-update. Dapat nang i-update. At yan din siguro ang ating gagawin dito sa ating programang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Himay-himayin natin yung mga updated na version sa mga susunod na pagkakataon. Alright, ito naman, si Roland ng Antipolo. Paano po bang dapat hatian ng mana ng lupa sa mga magkakapatid kung buhay pa ang isa sa mga magulang? Ang assumption natin dyan, Patay ang isa. namatay yung isang magulang pero yung namatay at saka itong buhay ay parehong magulang nilang magkakapatid. Kasi baka Iisa ang nanay, isang tatay. nanay, Okay, isang tatay. okay. So yun ang assumption natin dito. Okay. Ngayon, ang nakalagay po sa batas, paghahati-hatian po ng buhay na magulang at ng mga anak ang lupa ng pantay-pantay. Okay. Example, kung namatay po ang tatay nyo at ang naiwanan ay nanay nyo at 3 kayong magkakapatid, then paghahatian po ninyong 4. Okay. Okay? Ng pantay-pantay yung natirang pamana ng tatay ninyo. Kaya lang, ano ba yung pamana ng tatay ninyo? Ano ba yung mana? Oo. Okay, kasi po, depende kung ano po yung property na naiwanan. Kasi po, kung ang naiwanang property ay conjugal, pundar po nung mag-asawa. Yung kalahati po nun
ay pag-aari agad nung yung nabuhay na asawa, yung buhay na asawa. Oo, kasi Conjugal eh. ate, 50-50. 50-50. Oo. So, kung conjugal po lahat yung naiwanan, pundar nilang mag-asawa, kalahati po nun ay mapupunta agad bilang conjugal share nung pong buhay na asawa. At yung kalahati lang nito ang magiging pamana nung namatay na asawa. Mm-mm. So, yung pamana na yon hahatiin po ng 4. Sino yung 4? Yung pong buhay na asawa at yung 3 anak. Sa madalit sabi, yung kalahati lang. yung kalahati. Kasi Oo. yun ang pamana nung, di ba, yun ang pag-aari nung namatay na Yes, naiwanan niya. Yung yes. kalahating share niya dun sa conjugal properties nilang mag-asawa. Okay. So, mas malaki ang makukuha nung, halimbawa, yung nanay ang natira, mas malaki po ang makukuha nung ina kasi kalahati po nung conjugal property automatic kanya. automatic kanya. Oo. At dun sa natirang kalahati, na share naman nung namatay niyang asawa, ay tagapagmana siya. At ang Ano, mana equal niya, na yun? kasi ang mana ng isang asawa ay katumbas ng mana ng isang anak. Ay na-assume natin na legitimate lahat sila Oo. at silang magkakapatid ay pare-pareho ng nanay at tatay. Yan. Okay, maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Ito naman si JC ng Las Piñas. Saan pwede magreklamo kapag ang problem ay tungkol sa illegal parking or vehicle obstructing traffic flow? Nako, ngayon napakahigpit na po ng MMDA. Ang daming mga hinuhuli ngayon. Sa Las Piñas itong Taga Las Piñas to. O di sa MMDA. Oo nga, siguro, most probably. At saka, ito, kasi, ang dami nga talagang illegal na nagpa-parking. Ito yung gusto ko itanong sa'yo, attorney, dahil narinig ko lang ito mula sa MMDA, na sabi nila, kahit one side lang yung pinaparkingan mo at barangay lang daw, ang nagpayag para makapag-parking kayo, kailangan pa rin daw sa sangguniang bayan na pahintulot para sila ay makapag-parking. Totoo ba yun? Well, hindi ko alam kung meron silang ganung Parang gano'n ordinansa. yung narinig ko dun sa kanilang conversation. Pero sa aking pagkakatanda, ang mga daan kasi may classification yan. Yes. Okay. May mga daan, halimbawa, Mabuhay din. yung Commonwealth Avenue. Nako. Bawal Oo. mag-park sa tabi niyan. Okay. Kasi Bawal ba? Parang laging meron. well, pinapayagan na lang. Pero as a rule, kapag kami thoroughfare kasi, bawal mag-park kasi sa gilid dahil sa it will obstruct the flow of Oo traffic. naman. Ngayon, kung ang tinatanong po ninyo, saan ba kayo magrereklamo? Tama po yung sinabi ni Mare. Kung kayo po ay nasa Metro Manila, doon po kayo magreklamo sa MMDA. Yun namang MMDA, andun po, may opisina yun sa bawat munisipyo. At nagtotoo talaga sila. Nagtotoo sila. Sa munisipyo po, punta kayo sa munisipyo, pwede po ninyong reklamo sa pulis yan. Kasi po, parte ng trabaho ng pulis ang magpatupad ng batas. Kung may batas po na nagbabawal ng parking doon sa lugar kung saan sila nagpapark, patutupad po ng pulis yun. Nako, nakita ko na yan sa mga TikTok na mga pangyayari at talagang nakakasagutan ng ating mga MMDA, yung Nako, mga away pa away. minsan yan. away talaga kasi syempre itotow mo nga naman dahil rin dun sa Marikina. Ang layo. At Tapos saka tutubusin ang mo pa yun. Tutubusin mo ng May tubos. 7,000 ata, 8,000. Ganun na ba kamahal ngayon yan? Ganun. May tubos yan. Kasi meron din silang gasto sa pagtotoo niyan. That's correct. Nabayaran nila yung kontratista na nag-ooperate ng mga towing vehicles, di ba? Mga Pero tow attorney, trucks. ang sinasabi kasi minsan at kadalasan na sinasabi ng mga natotow na sasakyan, teka muna, nandito na ako Sandali lang, tatanggalin ko na, pakiusap. Syempre, ang sagot naman, ang pakiusap, depende yan kung pagbibigyan o hindi. Hindi, pero sa totoo lang, Pag illegal, illegal. hindi, ang pagkakaintindi ko kasi, dun sa kanilang terms of engagement, dapat bigyan ng reasonabling panahon yung may-ari ng sasakyan para alisin niya. Pero naman. Pero ano ba yung Attorney reasonable? Danny, oo. Siguro yung 10 minutes reasonable. Pero sa akin, alam mo nang illegal yun, nag-parking ka pa, sagabal ka na, friend. Well, mabuti nga Oo. ng mabuti kung talagang
ang kanyang pagpapark ay intentional at yung kanyang paglabag ay intentional. Paano naman kung ang aking radiator pumutok? Kaya ako napilitan, di ba? Oo. So, baka dapat bigyan din naman nila ng time yung may-ari ng sasakyan o yung driver. O depende sa rason. Ng sasakyan para siya ay makaalis. Okay, sige. Diba? Sige. O kaya, Bigyan halimbawa, natin. yung pong anak ko nandun sa loob ng sasakyan, nahulog yung laruan kinakailangan ko pong kunin. Kaya po kinakailangan pumarada ako sandali. That's true. Ngayon, pero kung wala naman talagang, kung nabigyan na ng sapat na panahon, Kumakain ako sa loob din ng restaurant. ay mahirap. Yun talagang, Talagang ito baka to, dapat di ito, ba? Okay. pero usually, ang experience ko, talagang hahanapin muna nila yung driver. Oh, that's true. At That's sasabihin true. nila, pwede ho bang pakialis nyo? Ah. At pagka hindi nyo inalis, totoo namin. Pero- Ngayon, sa madalit sabi, lahat ng sasakyan na ang mga driver ay nakabantay, Titikitan. hindi na totoo, titikitan lang siguro. Oo. Pero ang tinoto, talagang yung wala yung driver doon. Totoo yan, Tinoto totoo yan. yan. Pero wag na ho tayong makipag-argue kasi nakikita ko talaga doon. Argue sila ng argue. Pag mali talaga, tayo yung mali eh. O, ito na lang ha, sorry kailangan natin itanong to. Kasi ang nagsasabing iba naman, barangay chairman, barangay daw ang nag-allow, mga, parking attendant, ang mga kaaway nila dito, ganyan. So, parang yung sinasabi, national government sila di ba? And sila barangay ang level nila. So, natuto pa rin. Talagang hindi natitinag ang MMDA. Sa akin, kung pinayagan pala nung Chairman. barangay, Oo. yung chairman, Or nung di barangay. yung chairman ang dadaling ko doon sa... O may caller tayo, Attorney Danny Corn, oo nga. si Cass ng Batangas, 28 years old. Hi Cass, magandang gabi. Hello po, good evening po, ma'am and attorney. Okay, sige, ano ang tanong mo kay Attorney Danny Corn? Regarding po kasi sa aming lupa po, maaari po bang makuha ng gobyerno yung lupa namin na higit po 10 taon nang hindi nababayaran? Ng amilyar Ng po. amilyar. Okay. Opo. Okay, so amilyar, ano? Yung amilyar kasi, yan po ang tax sa lupa na kinukolekta ng local government. That's correct. Okay, amilyar yan. Hindi lamang po lupa ang pinapatawan ng tax, pati po yung bahay, Yung structure. yung structure, pinapatawan So, dalawang din po. binabayaran. Dalawa ang tax Oo. declaration yan. Iba po ang tax declaration dun sa lupa, iba rin po ang tax declaration dun sa improvement o dun sa structure na nakatayo dun sa lupa. Pagka hindi po tayo nakabayad ng ating amilyar, meron pong paraan ang local government para ito ay pilitin na mabayaran. Paano po? Ay pwede po nilang i-levy, batakin yung pong lupa at ito po ay i-auction o i-subasta. Yung pong bayad nung bibili ng lupa sa auction, ang ipambabayad po doon sa tax na hindi nabayaran. At kung ito po ay sobra, most likely sobra yan, Isosoli. yun po ang ibibigay naman, yung sobra, ibibigay po naman doon sa may-ari ng lupa. Pero naibigay sa kanya yung sobra, pero hindi na siyang may-ari ng lupa. Ouch. So, ibig sabihin, posible pala, Cass, na pwedeng mailit Mailit. ng gobyerno ang iyong lupa kung hindi ka nagbabayad ng amilyar. Opo. At ito ay itatax sale. Opo. Oo. Nakuha mo, Cass? Opo. Ngayon, Oo. pero kadalasan po kasi yung value o yung halaga nung tax na sinisingil ng local government ay maliit kumpara dun sa Value ng lupa. value ng lupa. Mm. Ang problema natin dito, kapag ka isinubasta o in-auction ito ng local government, kadalasan po yung mga nag-o-offer ng nabibili dun sa lupa, ang ino-offer lang nila na bayad sa auction kung magkano lang yung unpaid tax.
Medyo lugi naman. Adi wala ka makukuha ng Oo, excess. lugi naman. Okay, Oo. pero meron po kayong 1 year to redeem. Sa pagka i-redeem po ninyo, meron kayong 1 year, pwede po ninyong ibenta yung lupa doon sa kung magkano talaga ang halaga niya at mula doon sa yung pong bibili sa inyo, siya yung magbabalik nung ibinayad nung bumili sa subasa, auction. Right. Halimbawa na nabili ng 10,000 sa auction, pero ang value po ng lupa ay 200,000. Mm-mm. Okay, meron kayong 1 year para ibalik yung 10,000 na ibinayad nung bumili sa auction. Pag ibinalik po ninyo yon, magiging property na naman ninyo uli yung lupa. Mm-mm. Ngayon, wala nga akong 10,000 eh. Wala akong pwedeng ibalik dun sa bumili. Mm-mm. 10,000 nga yung sinisingil sa akin eh. Hindi ko mabayaran eh, kaya nga inilit ng gobyerno. Ang pwede po ninyong gawin, during the 1 year redemption period, pwede po kayong humanap ng bibili ng lupa So, nyo. maghanap ka ng buyer. Para yung buyer, hindi lang makamalay mo, makabenta ka pa ng 300,000. Palagi mo lang. Mabenta na lang niya ng 200. Correct. Ibabalik ngayon yung 10,000. 10. Di may matitirang ka ng 100. Correct. Ayan. So, pero kung hindi ka nagbabayad at gusto mo pa rin yung property mo, itanong mo na ngayon kung magkano yun at bayaran mo na. Kasi posibleng mailit ng gobyerno. Okay, Cass? Opo. Pwede po kaya yun hulugan po? Pwede daw bang hulug-hulugan? Ano po yan? Pwede po din yung ipakiusap Correct. sa city government o sa municipal government na pwedeng hulugan. Pwede po yun. Teka muna, Cass. May tatanungin ako, gaano katagal na bang hindi nababayaran? Lupa lang ba yan or may structure na bahay? Lupa lang naman. Lupa. Okay. So, yung lupang yan, gaano katagal na kayong hindi nakakabayad? 10 taon na Nako. po. Sabi Naku, po ng nanay ko po. Pero if I'm not mistaken, attorney, ito yung panahon pa natin nung nasa radyo tayo, parang 5 years lang ata yung babayaran niya. Parang kung hindi siningil ng local government. Yes, kung hindi siningil ng local government. Parang merong lang number of years na pwede nilang singilin. Kapag mas matanda na sa 10 years, hindi na pwedeng singilin. Correct. Oo. So, at least itanong mo, kasi alam ko parang ano nga yan naging issue yan dati na kasi kasalanan ng local government, hindi nila nakita, di ba? Nakalagay So, naman yun sa batas yan. Na they Yun can lang ang only babayaran mo. they can only collect taxes ng a certain number of years sa nakaraan na. That's correct. Okay. Oo. If I'm not mistaken, parang 10 years. Yes. Okay, Cass? Okay po. Okay. Salamat po. Salamat. Ito naman, sa mga nag-text ng comment sa amin, okay, abangan niyo pong muli, ha? Dahil sa susunod na episode natin, baka yung mga katanungan niyo na po, ang aming tatalakayin dito sa ating programa. Diba, no, Attorney Danny Corn? Oo nga, naku, wala na tayong oras. So maraming salamat po doon sa mga sumabaybay sa ating programa sa YouTube at saka sa Signal TV Channel 101. At syempre sa Facebook, thank you so much po sa inyong pagsubaybay, ha? At ako po ang inyong Mare de Campanilla, Mare Yao. Ako naman po ang inyong abogado ng... Ulit. Nasanay ako doon sa abogado ng bayan. Sa abogado ng bayan, abogado de Campanilla, Yan. At ito po ang Attorney Danny Corn. abogado de Campanilla. Yan. Bye!